At ayan mga ka-crypto, sa video naman na ito ay pag-uusapan po natin ang ibang mga paborito nating cryptocurrencies katulad po ni Bitcoin dito. Ayan, technical analysis muna natin ang mga ito. Yan, nandito po si Bitcoin. Ayan, sa ating listahan dito ay nandito po si Bitcoin, si Shiba Inu, Dogecoin, at saka si Solana. At isama na rin natin si Pepe at saka si Pi Network. Kasi yan po yung mga cryptocurrencies na marami po tayong viewers dito or nanonood or nag-aabang sa mga cryptocurrencies na ito. Kaya yan, simulan po natin dito kay Bitcoin. Yan, ang mother of all cryptocurrencies. Yan, yung sabi nila kung ano yung galaw ni Bitcoin ay yan din po ang galaw ng buong crypto market. Yan, sinusundan po nila. Ayan, sinusundan nila kung ano yung galaw ni Bitcoin. Ayan, kung makikita po natin, ang presyo po ngayon ni Bitcoin ay naglalaro sa 89,947.24 US dollar. Bumagsak po siya nitong nakalipas na mga araw. Ayan, ang tindi po ng kanyang binagsak. Nagsimula po noong January 15. Ayan, dito nag-umpisa po siya. Tapos, dire-diretso po na siya ay nag-print ng mga kulay red na candlestick. Ayan, dire-diretso. Kaya marami po ang nagpanik dito. Marami ang natakot. Lalong-lalo na nitong nakalipas na January 20 kung saan ay siya ay nag-print or gumawa ng isang napakalaking bearish na candlestick. Ayan, binasag niya. Yung makikita natin dito na binasag niya yung ating dating support dito, dating major support dito sa 92,599. Yan, nabasag po dito. Tapos ang matindi po rito or ang malala po rito ay diretso po siyang nahulog hanggang dito sa ating sunod na major support. Yan, nasa 88,969 na major support at nagsara po sa ilalim nito. Kaya maraming natakot dito. Pero kahapon, ayan, medyo naka-recover po siya. Ayan, bumuo po siya kahapon ng isang bullish candlestick. Kaya ayan po yung nabuo. At ang nangyayari po rito ay nakabalik siya sa ibabaw ng major support natin dito na 88,964.34. Yan, nagsara po siya rito. Kaya malinaw, malinis na meron po tayong rejection dito. May matibay po tayong rejection dito. Kaya gagamitin po natin yan na basihan ng ating trend support. Ayan, magandang trend support po yan kasi nagpapakita yan na may pwersa po ang mga buyers or bullish. Kaya, ayan, kunin po natin dito. Ayan, lagay po natin sa kung saan na maraming weak ang maraming weak ang sumagi sa linya na ito. Ayan, ayusin natin para at ayan ang ating lower portion. Kung sakaling ayan, meron tayong pattern dito. Palitan po natin ng kulay red. Yan, nagsisilbi po itong trend support. At dito naman sa itaas ay meron din po tayo niyan. Meron din po tayong trend resistance naman ang tawag dito. Ayan, trend resistance. Ayan, palitan po natin ng kulay green. Ang color coding po natin dito ay lahat ng mga kulay green ay resistance. Yan, sa mga hindi nakakalam, kapag sinabi po nating resistance ay harang po yan sa itaas. Yan po yung pumipigil sa pag-angat ng presyo. Kapag support naman ay harang naman sa ibaba na pumipigil sa pagbagsak ng presyo. Kaya ayan po ang ating mga support
and resistance dito. At ayan, nakikita po natin na nagre-range po itong si Bitcoin dito sa pagitan ng ating trend resistance dito. Ayan, yan po yung ating trend resistance at saka trend support dito naman sa ibaba. Ayan, nagre-range po siya rito. Naglalaro po siya sa pagitan ng mga trend resistance at saka support natin dito na nag-umpisa pa nitong November. Ayan, November hanggang sa kasalukuyan. Kaya hinihintay po natin kung kailan siya makakawala rito. Ayan. Ngayon, makikita po natin na yung kasalukuyang candlestick natin dito ay naglalaro ngayon dito sa ibabaw ng ating major support dito na 88,969.34. Kaya possible po na baka sa mga paparating na araw ay aakyatin niya or babalikan niya ang major resistance natin dito sa 92,599.69. Ayan. Mukhang babalikan niya ito para subukang basagin. Kung sakaling mababasag po niya ito, ay aakyat po siya. At ang sunod naman po na resistance natin na nakaabang rito sa itaas ay nasa presyong 95,920.72. At yan ang mararating niya kung sakaling mabasag niya ito. Pero sa ngayon ay mukhang nakikita po natin na mukhang malabong mangyari ito. Kasi nakikita natin na yung kanyang Hall Sweet Indicator dito ay lumiliit. Yan, or lumiit po yung kanyang pangangatawan. At ang pinakamalala po rito ay kung pag nagkulay red ito ay mukhang ayan, mas mananaig po ang mga bearish o yung mga sellers. Kaya mukhang malabo pong mangyari ang pag-angat ni Bitcoin sa mga paparating na araw. Mas malamang po na pwedeng mangyari rito kay Bitcoin ay siya ay mag-consolidate dito. Ayan. Or ang pinakamalala ay possible po na magpapatuloy siya sa kanyang pagbagsak. Kaya, ayan. Yan po yung mga indicators natin dito, lalong-lalo na kung pag nagkulay red yan. Lalong-lalo kung pag nagkulay red yung ating Hall Sweet Indicator dito. Yan, kung sakaling nabasag po yung ating major support dito, kasama po yung trend support natin dito. Ang sunod na major support po natin ay nandito na, nakaabang sa 86,385.82. Ayan. Pero wag po tayong mag-alala, maski bumagsak po si Bitcoin dito, or maski nabasag po yung mga nakaabang na support natin dito. Ayan, maski nabasag yan, is meron po tayong dalawang major support dito sa ibaba. At yan po ang 86,385 at ang 84,545 na mga major support. Yan, mga major support yan, kaya matitibay po yan. Pero syempre, wag po tayong pakampante kasi mukhang kung sakaling maging matindi po talaga ang bearish momentum, yan, or puwersa ng mga bears, is possible pa rin po na mabasag yan at babagsak siya sa mas mababang presyo. Yan, kung napanood po ninyo yung kung nabasa po ninyo or napanood nyo sa aking channel yung prediction ni Peter Brandt, yan, maaari daw pong bumagsak sa 58,000 or 68,000 ang presyo ni Bitcoin. Yan, yan po yung kanyang warning. Yan. Pero sa mga holders, yan, maganda pong mag-accumulate dyan, mag-buy the dip. Sa mga traders ay, ayan, ang maganda pong position dito is short. Yan, mag-abang po tayo. Pero syempre, bago po tayo magbukas ng short position dyan, ay kailangan po natin ng confirmation. Siguruhin po natin na may sapat na volume, may breakout. Kaya, ayan. Kaya ayan po ang kalagayan ngayon ni Bitcoin. Ngayon ay check po natin yung kanyang QQE mod indicator dito. Ayan, nakikita natin dito na lumabas na or nagpakita na or meron na po siyang nabuong tatlong mga QQE bars na kulay red. Ayan, lumabas po ito noong January
20. Ibig sabihin ay talagang, ayan, bearish na po talaga. Bearish na bearish yung indicator natin dito na QQE mode. Sinasabi niyang sa mga paparating na araw is mataas ang chances na baka magpatuloy po sa pagbagsak ang presyo ni Bitcoin. Kaya ang tanging pumipigil lamang ngayon ay yung support talaga natin dito. Ayan. Sinasabi po ng ating indicator dito na malakas ang pwersa ng mga sellers. Kaya ang binabantayan lamang po natin dito is yung mga support levels natin dito. Na kung pag nabasag po yan is tuloy po ang pagbagsak ni Bitcoin. Kaya ayan, mukhang kung sakaling nag-red na rin po yung Household indicator natin dito is ayan na po talaga. Mataas ang chances na babagsak ang presyo ni Bitcoin. Kaya yan po yung mga signals na babantayan natin dito. Yung ating Household indicator kapag nag-red yan, tapos nabasag yung mga support natin dito, is ayan na po, mataas ang chances na babagsak itong si Bitcoin. Pero kung pagtatalbog-talbog lamang po siya or magkakaroon ng rejection sa mga support, is consolidation po ang magiging galaw ni Bitcoin sa mga paparating na araw. Ayan. Ngayon ay dito naman po tayo kay Shiba Inu. Ayan, ang paborito nating meme coin. Ayan, matagal na po nating hindi na-technical analysis or na-update yung mga paboritong coins natin dito. Ayan, ngayon ko lang naisipan na maganda siguro na mag-focus po tayo sa technical analysis. At yung mga balita na lamang natin is mga parang short summary na lang ang gawin natin. Ayan, kasi kung minsan nakakasawa na rin po yung mga balita natin. Ayan, kaya mas magandang silipin na lang po natin at summarize na lang natin kung ano yung mga nangyayari sa mga balita. Ayan, pag-usapan lang natin kung ano yung mga mahahalaga. Kaya ayan, dito po tayo kay Shiba Inu. Ayan, ang dami na pong yung mga yan, yung nangyari po rito ay talagang bumagsak ng todo. Itong si Shiba Inu, ang dami pong nabasag na mga support. Kaya update po natin yan. Palitan po natin ng mga kulay. Gawin po natin mga kulay green. Gaya po ng aking sinabi kanina, yung color coding natin dito is lahat ng mga kulay green ay ito po ay mga resistance levels. Lahat naman ng mga kulay red ay ito naman ay mga support levels. Ayan. Ngayon ay plot po natin yung ating trend resistance dito. Ayan, kasi meron po tayong maaring mabuong isang pattern dito. Ayan, ito po yung trend resistance natin. Ayan, nagkaroon tayo ng false breakout dito noong yan, considered po na false breakout ito. Yan, nangyari po yan noong mga September 13 to 14. Ayan, pero mananatiling valid pa rin yung ating trend resistance na yan. Dito naman po natin kukunin yung trend support natin sa ibaba. Ayan. Palitan po natin ng kulay red. Kaya descending channel pattern po ito. Yan, descending channel pattern. Yan, naglalaro po dito sa loob ng descending channel pattern ang presyo ni Shiba Inu. Ayan, matagal na po siyang naglalaro dito. Ayan, noong pang August. Ayan, ilang buwan na rin po siyang naglalaro dito. Pero kung pag makakawala po siya sa pattern na ito, ayan po yung mga possible targets po natin. Malamang ay makakabalik po siya rito sa 40 digits, 1480. Ayan, lagyan po natin ng label. Ayan, possible po na baka bumalik siya rito. 40 digits, 1481. Yan po yung maximum target natin.
Pero syempre, nandito na rin yung mga mas lower target na pwede po nating yan, mas partial, pwede nating gamitin para sa partial profit taking. Yan, or safety profit taking para sa mga nagtitrade. Sa kasalukuyan ay ito po yung ating major resistance dito. Nasa 50 digits, 889. Yan. At ang major support naman natin dito sa ibaba ay nandito sa 40 digits, 642. Yan. Meron po tayong minor resistance. Lagay po natin yung ating minor resistance dito. Ayan. Palitan natin ng kulay red. Ayan, may minor resistance po tayo rito. Kaya yan po ang kalagayan ni Shiba Inu ngayon. Patuloy po siyang naglalaro sa pagitan ng yan yung channel pattern natin dito. Pagitan ng trend resistance at saka trend support natin dito sa ibaba. Ayan, at nitong nakalipas lamang na araw, mga January 5 to 6 ay muli po siyang nauntog dito. Nagpakita ulit siya ng rejection dito. At nitong kamakailan lamang, January 13 at saka 14 is ayan po ulit. Nagkaroon siya ulit ng rejection dito. Nauntog po ulit siya. Kaya napakatibay ng ating trend resistance dito. Kaya bumagsak po siya. At ngayon, ang malala po rito is nakikita natin na nagkukulay red na yung ating Housewick indicator. At yung ating QQE mode indicator naman ay ayan din. Nagkulay red na rin. Ibig sabihin is talagang nakakaranas po ng bearish pressure itong si Shiba Inu ngayon. Kaya ang possible po na maaaring mangyari maaari pong mangyari kay Shiba Inu sa mga paparating na araw is mukhang possible na magko-consolidate siya rito. Ayan, possible na magko-consolidate siya rito or possible po na siya ay babagsak. Ayan, babagsak po siya dito sa trend, dito po sa minor support natin na 50 digit 689. Meron po tayong minor support pala rito, kaya nagkaroon siya ng rejection dito. Ayan. Okay po natin. Ayan, kung mababasag po yan, is yan po yung mababasag po yung minor support natin dito, is magpapatuloy po siya sa pagbagsak dito sa sunod na minor support natin dito. Kaya yan po yung babantayan natin ngayon. Yan, mukhang babagsak po itong si Shiba Inu sa mga paparating na araw. Ang tanging pumipigil lamang ay yung kanyang minor support dito. Kaya yan, kaya dalawa po yung nakikita kong scenario sa mga paparating na araw. Gaya ng aking sinabi kanina, possible na mag-consolidate po siya rito. Ayan, hanggang sa umabot na naman po siya rito sa ating trend resistance dito. Yan, kung mananatiling matibay po yung kanyang support dito. Pero kung pag nabasag naman ito, is ayan, tuloy yung kanyang pagbagsak dito. Kaya yan po, si Shiba Inu. Dito naman po tayo, update naman po tayo kay Dodge. Yan, ganun din po itong si Dodge. Medyo matagal-tagal na rin natin na hindi na update itong si Dodge. Yan, gawin lamang po natin, update lamang po natin saglit. Ayan. Lapit lamang natin ng konti. Makikita po natin na itong si Dodge ay mukhang nagko-consolidate po sa pagitan ng isang major resistance at saka major support dito. Yan, mga horizontal support. Yan po yung ating horizontal support. Nasa 0.11756. At saka yung ating resistance ay nasa 0.1545. Yan. Pero lagyan po natin yung, maglagay po tayo ng trend support or resistance. Yan, maaari po natin kunin dito. Yan, isang trend resistance lang ang pwede nating ilagay. Yan, kasi wala po akong nakikitang trend support.
Yan po ang ating trend resistance. At kung mapapansin natin is may triangle pattern po tayo rito. Ayan, pwede nating highlight po natin yung ating triangle pattern dito. Ayan, hindi na pala kailangan kasi kitang-kita naman. Ito po yung ating triangle pattern. Ayan, yan. Ayan, buong. Ayan, ganyan po. At zoom natin para makita natin yung kanyang galaw. Yan, makikita po natin dito na kay Dodge ay yung kanyang Hall Street indicator ay naging kulay red na po. Ibig sabihin ay talagang bearish na itong si Dogecoin. Ayan. Yung kanyang QQE mode indicator naman, ayan, makikita natin na ayan, red na rin. Pero wag po tayong matakot. Ayan, wag po tayong matakot kasi matibay po yung ating major support dito sa 0.1175. Kaya nakikita ko po rito is mukhang patuloy lamang po na magko-consolidate itong si Dogecoin dito. Yan, sa loob ng ating triangle pattern hanggang sa umabot po siya rito sa dulo. Yan, sa tingin ko is aabot siya rito hanggang sa maipit po siya rito sa portion dito. At dito na po magkakaalaman kung saan po talaga siya patutungo. Pero bantayan po natin kung malakas po talaga ang bearish momentum at nabasag po yung minor support dito is ayan po talaga. Baka dyan na po talaga makakaranas ng matinding pagbagsak itong si Dogecoin. Ayan. Possible po na baka umabot siya sa 0.077 dito sa major support kung sakaling malakas po talaga ang bearish pressure. Ayan po ang kalagayan ngayon ni Dogecoin. Dito naman po tayo kay Solana. Yan, update po natin yung kanyang mga nabasag na mga resistance dito. Support po pala. Ayan, at ngayon ay mag-plot po tayo ng kanyang mag-plot po tayo ng kanyang trend resistance at saka trend support. Yan, ito po yung nakikita ko na kanyang trend resistance dito. Ayan. Yung kanyang trend support naman ay dito. Palitan po natin ng kulay red. Ayan po mga crypto. Yan, may pattern po tayo, ascending wedge pattern. At ngayon, yung ating kasalukuyang resistance po ngayon ay nasa 150. Yan, at saka, ayan yung, ngayon yung kasalukuyang resistance po pala natin is nasa 136. At yung support natin dito, major support, kasalukuyang major support ay nasa 1.24. At kung pag nabasag po yan, ang sunod na major support natin ay nandito sa 115.87. Ayan, tulad po ni Dogecoin at saka Shiba Inu, mapapansin po natin na nag-red na rin yung ating Hall Street indicator dito. Ayan, sinyalis po yan na talagang nakakaranas na rin ng bearish pressure ngayon itong si Solana. Ayan, makikita po natin sa kanyang QQE mode indicator na ayan na rin, red na rin yung mga QQE bars natin dito. Sinyalis po yan na bearish ang kalagayan ni Solana. Kaya ang nakikita ko po na magiging galaw ni, possible po na magiging galaw ni Solana sa mga paparating na araw is either patuloy po siyang magko-consolidate dito sa ibabaw ng mga support natin, or kung nabasag po niya ito, ay babagsak po ito sa sunod na major support natin dito sa ibaba na 115.87. Pero ang malala, ayan, kung pag matindi po talaga yung selling pressure at nabasag yung mga major support natin dito, ayan, dalawang major support natin dito, kung sakaling nabasag po yan, is possible na baka umabot po talaga siya rito sa $100.47 na isang psychological price level. Kaya yan po ang kalagayan ngayon ni Solana. Ayan. Pero sa kanyang pagbagsak is maganda pong mag-accumulate para po sa mga
holders dyan. Yan, mga matitinding holders ni Solana. Yan, pero nakikita ko naman po na mukhang matibay naman po yung mga support levels natin dito. Kaya possible po na baka sa mga paparating na araw is magko-consolidate po ang presyo ni Solana hanggang sa umabot po siya rito sa dulo or sa bahaging ito kung saan ay ayan, magiging masikip yung kanyang gagalawan. At dito po natin malalaman na naman kung siya ay babagsak or magpapatuloy sa kanyang pag-angat. Kaya yan po ang kalagayan ni Solana. At dito naman po tayo kay Pepe. Ayan, meron pa bang nag-hold dyan kay Pepe? Ayan, or nagtitrade dito kay Pepe? Ayan, update po natin yung kanyang mga nabasag na mga support dito at gawin po nating resistance. Ayan, dami po. Ayan, yung mga ayan, may mga interesado pa ba dito kay Pepe? Ayan, mukhang okay pa rin po itong si Pepe. Isa na rin po siya sa mga magagandang meme dyan. Pero yun nga lang, mukhang parang medyo nanghihina na yung kanyang pagiging meme. Ayan. Ngayon is nakikita natin dito na tulad na rin po ni Solana, Dogecoin at saka Shiba Inu is nagpakita na rin yung kanyang Hall Street Indicator dito ng kulay red. Ayan, pare-pareho po sila ng nararanasan. Kaya ngayon is plot po natin yung kanyang yan, mga trend. Yan, baka meron po tayong mabuo rito na isang yan, baka meron po tayong mabuo na yan, kunin po natin dito. Yan ang ating trend resistance dito kay Pepe. At yung kanyang trend support naman ay kunin natin dito sa ibaba. Yan, palitan natin ng kulay red. Ayan po. Tapos lagay po natin yung mga price levels natin. Yan, ang ating kasalukuyang support ay nandito na po sa 50 digits 440. At yung ating kasalukuyang minor resistance naman ay nakapwesto dito sa 50 digits 563. At yan, yung sumunod naman is dito po. Ayan, 50 digits 657. Tanggalin na natin yung isa. Yan, pwede po nating ilagay dito yung isang minor resistance natin dito. Ayan. Pero sa ngayon is yan muna yung lagay natin na price level. Kasi yan po muna yung magiging basehan natin. Lagay po pala natin yung isang sunod na major support natin dito. Yan po yung major support natin. 50 digits 283 na. At meron pa pala tayong isang minor support dito. Ayan, yan po ay nasa 50 digits 366. Kaya ayan yung nakikita ko po rito. Check po muna natin yung kanyang QQE mode. Ayan, red na rin yung mga QQE bars natin. Katulad ng ibang mga meme coins natin. Kaya ganyan. Ang nakikita ko po na posibleng magiging galaw ni Pepe sa mga paparating na araw ay mukhang babagsak po siya rito. Ayan, babagsak po yata siya dito sa major support natin na 50 digits 440. Ayan, mukhang dito po siya babagsak. Tapos magpapatuloy po siya sa kanyang pagko-consolidate dito kung mapipigilan ng mga support natin dito. Pero kung matindi po talaga ang selling pressure or bearish, ayan, possible po na babagsak siya dito sa sunod na major support natin dito sa 50 digits 283. Kaya yan, mukhang nakakatakot po yung
Yan, yung paglabas ng kulay red or pagbabago na ng kulay dito sa pangangatawan ng ating hot sweat indicator. Mukhang nakakatakot yan. Mukhang magkakaroon ng posible pong magkaroon ng matinding pagbagsak ang presyo ng buong crypto market. Hindi lamang po itong si Pepe syempre. Yan, halos lahat po kasi na pare-pareho silang nagpapakita ng ganitong signal. Yan, check naman po natin kay Pi Network. Ayan. Si Pi Network, ayan, meron pa bang interesado rito kay Pi Network? Para malaman natin kung itutuloy pa ba natin ang pag-technical analysis sa kanya or ititigil na natin. Ayan, ang nangyari po rito kay Pi Network ay, ayan, nabasag na naman niya yung kanyang major support dito sa 0.1959. Ayan. Ito po yung kanyang major resistance. Nasa 0.2537. At yung kanyang pumipigil po sa kanya ngayon ay isang minor support dito po sa presyong 0.1535. Ayan, ito na po yung pinaka bottom price natin, nasa 0.0981. Ayan, ang delikado na talaga itong si Pi Network. Ayan, nabasag na po kasi yung kanyang major support dito na ayan, nabasag po yung kanyang major support dito na 0.1959. Yan. Tanging pumipigil po sa kanyang pagbagsak ay isang minor support dito sa 1535. Ayan, nagawa po niyang nung bumagsak po si Pi noong January 19. Ayan, tumalbog po siya rito at umangat. Kaso ang problema, umangat po siya pero hindi po siya nakabalik dito sa ibabaw ng dating major support natin. Ayan, update po pala natin ito. Ito na po pala ay isang major resistance ngayon. Ayan, matibay po yan. Kaya, ayan, ang kalagayan ni Pi Network ngayon. Yung kanyang QQE mod indicator ay ganun din. Nakikita po natin na nakakatakot na mga kulay red na QQE bars ang nabuo rito. Nagpapakita po ito na malakas ang kanyang bearish momentum. Ayan, ang lakas ng kanyang bearish momentum kaya napalakas po ng or napakataas po ng posibilidad na baka nga bumagsak talaga siya or umabot siya rito sa bottom price na 0.981. Yan, nabasa ko po kasi sa isang comment section na nahack daw ang may hacking incident daw na may kaugnayan dito kay Pi. Kaya yan po ang malamang na dahilan kung bakit nagiging nakakaranas po ng matinding pressure itong si Pi Network. Kaya ayan, sa mga nagtatanong kung may hold pa rin po ako kay Pi, ay oo, meron po akong hold dito kay Pi pero hindi ko po siya binili. Yan, naipon ko po siya sa pamamagitan ng pagmimina sa kanilang mining app noon. At yun nga, ang nakakalungkot ay nakalak po ito ng 3 years. Kaya sa taong 2028 ko pa siya pwedeng maibenta o ma-withdraw. Kaya yan, naka-hold. Meron po akong holdings dito kay Pi Network. Kaya yan. Kaso yan, bagsak po talaga siya. Bumabagsak. Kaya ayan, mukhang medyo maraming nawawalan po ng gana dito kay Pi Network. Kaya mag-comment na lang po kayo sa ibaba kung para malaman ko kung marami pa sa inyo ang interesado rito kay Pi Network. Para alam ko po kung patuloy po nating tututukan itong si Pi Network. Yan, mag-comment na rin po kayo sa ibang mga cryptocurrencies. Yan, kung meron po kayong gustong pa-technical analysis at kung makikita po natin na marami ang interesado sa isang coin, ay isasama po natin yan sa ating technical analysis. Yan, sa ating mga video. Kaya, ayan, ngayon ay simulan po natin ang ating mga balita naman. Yan, sa mga kung ano po ba yung nangyayari ngayon sa mundo ng crypto. At ayan, dito po sa ating balita rito, ay sabi rito ng ito po ay tungkol sa Trump tariff. Ayan, ang crypto market ay tumataas
kasabay nito ang US ay kinancel ang Greenland link tariff dito po sa Europe. Kaya yan po si Pangulong Donald Trump. Ayan, ang crypto market ay nag-surge daw at ang United States ay sapagkat yung United States ay kinancel po yung tariff related sa Greenland at saka Europe. Ayan, nag-surge nga ang crypto market. Balikan po natin dito sa chart itong si Bitcoin. Ayan nga, nakita natin kahapon, yung candlestick kahapon na nabuo dito kay Bitcoin ay bullish candle. Ayan, isang bullish candle at sinusundan na rin ito ng isang bullish candlestick na nabubuo. Ayan, nag-surge nga yan. At mukhang ang dahilan po ng pag-surge na yan ay yung pagkansela. Ayan, yung pagkakansela ng tariff na may kaugnayan po sa Greenland at saka Europe. Kaya si Bitcoin ay umakyat po sa $90,000 pagkatapos ng pangyayari na ito. Ayan, kaso, ayan, umakyat nga siya sa kahapon ay yung pinakamataas na naakyat niyang presyo ay $90,479.49. Pero ngayon ay medyo bumagsak po siya. At yan na nga, nakikita natin nasa $89,722 po siya ngayon. Kaya mukhang naging maganda po or positive yung impact nito. Yung mga altcoins katulad po ni Ethereum, XRP, Solana ay nakapag-record na rin ng mga gains. Kaya ayan si Ethereum, ayan ay yan nga, nagkaroon siya ng 0.89%. Ayan si XRP ay ayan bumagsak ng 0.12%. Ayan, sino pa ba yung isang binanggit dito? Si Solana. Ayan, si Solana. Ayan, na technical na analysis natin kanina ay ganyan na rin po. Umangat. Ayan, katulad ni Bitcoin ay siya ay nagprint or bumuo na rin ng bullish candlestick kahapon. Kaya yan, mukhang naging maganda po yung naging epekto ng balitang ito. Yan, ang pagkansela ng US sa tariff na may kaugnayan sa Greenland at saka Europe. Yan, sa balita naman na ito, ang Iran, ang Central Bank ng Iran ay nakapag-acquire daw po or nakakuha sila ng $507 million na Tether or USDT na stablecoin para suportahan ang kanilang fiat currency na rial. Ayan. Sabi rito, ayan, $507 million na USDT reserves ang siyang nagpa-stabilize sa rial. Ayan. Kaya yan po ang kanilang ginawang paraan. Kaya magaling po talaga. Masasabi kong magaling ang strategy na ito na ginawa ng Iran Central Bank para hindi po bumagsak yung kanilang fiat currency na rial. Yan, kasi yung pag bumagsak po yan ay yan, magkakaroon po sila ng matinding problema sa kanilang economy. Ngayon, ang ginawa po nila, ayan, kung paano nila na-trace ito ay ayan, yung elliptic. Ayan, na-trace po ng elliptic ang pag-flow ng USDT sa pamamagitan ng Tron. Tapos UAE dirhams, tapos gumamit sila ng mga cross-chain bridges. Ayan. Yan po ang kanilang ginawa para mahirapan pong matrace yung kanilang ginawang strategy. Kaya ang ginawa po ng Tether, ayan, ay blinacklist po nila ang wallets. Kaya naka-freeze na po ang millions. Yan, millions na po ang na-freeze. Kaya ayan, na-expose po yung sa pamamagitan po ng blockchain ay na-expose yung pag-flow ng pera na ito. Kaya ayan, tindi po niyan. $507 million na nakalagay po sa wallet. USDT ay naka-freeze ngayon. Kaya saan kaya yan mapupunta? Ayan, dito naman po tayo. Ang Ripple ay nakipag-partner na sa DXC
para i-integrate ang XRP payments sa $5 trillion banking network. Kaya yan, napakatindi po niyan. Ayan, ang DXC, yan ay nakakatulong po ito. Yan, sa pag-integrate kay XRP sa global banking network. At sila po ay may holding na higit $5 trillion sa kanilang customer funds. Kaya hindi po basta-basta ang DXC na ito. Kaya matindi po ang naging partnership na ito ng Ripple at saka DXC. Ang mga bangko ay maaari na pong gumamit ng XRP para sa cross-border settlements nang hindi po nila kailangang i-replace ang kanilang kasalukuyang sistema. Ang partnership na rin na ito ay nagbibigay ng compliant na daan para sa mga traditional na bangko para i-adapt ang blockchain payment. Kaya in short is napakatindi po ng partnership na ito ng Ripple at saka DXC. Ayan po muli, ang Ripple CEO ayan, ay nagbigay po ng suporta para sa Clarity Act. Samantalang ang White House Crypto Czar ay nagbigay naman ng signal na nagkakaroon na po ng progress sa regulatory. Ayan po siya, ang Ripple CEO na si Brad Garlinghouse. Ayan. Kaya itong si Ginoong Brad Garlinghouse ay talagang gusto niya talagang i-push o ituloy ang Clarity Act para palitan ang crypto regulation. Yan, ang hindi po malinaw na crypto regulation. Ayan. Si Patrick Witt naman ay siya ay hinihikayat niya ang White House at ang Congress na magkaroon ng malakas na suporta rito. Ayan, si Sachs ay nagbigay naman ng prediction na ang mga bangko ay papasukin ang crypto pagkatapos po ng market structure rules na ito ay makapasa. Ayan, pagkatapos pong makapasa ng market structure rules. Kaya ayan, mukhang maganda naman po ang kalalabasan ng Clarity Act na ito. Pero yan, meron pong mga iba naman na hindi sang-ayon dito kung alam po ninyo yung nangyari sa Coinbase. Yan, medyo dyan po nagkakaroon ng issue. Pero mukhang maski umatras po ang Coinbase ay mukhang yan, yung mukhang tuloy pa rin naman po kasi nandito naman ang Ripple. At ayan po ulit, ang Trump tariff. At ito po yung balita kung saan ay sinuspend po ng US ang kanilang trade deal tensions sa Greenland. Ayan, ngumingiti-ngiti po si Pangulong Donald Trump. Ayan, yung mga lawmakers daw sa EU ay sinuspend nila yung approval sa US trade deal. Ayan. Ito po ay dahil sa dispute ng plano ng US na kunin ang Greenland. Pero sabi naman ni Pangulong Trump dito, yan, may promise po siya or nangako naman po siya na hindi daw po siya gagamit ng dahas. Yan, para sa kanyang plano na i-take over or kunin ang Greenland. Ayan, ang Senate daw ay plano nilang i-release ang crypto bill text ngayon. Ayan. Dati ay plano po nilang ilabas ito nitong paparating na January 27 pa. Pero mukhang mapapaaga po yata yung kanilang pag-release dito. At ito po yung importante nating malaman dito. Ang crypto bill text na ito ay ito po ay naglalaman ng CFTC oversight para sa mga spot crypto markets at saka mga exchanges. Ang nakasad po sa bill ay yung mga digital commodities ay at ayan yung separation po ng mga ito sa SEC securities rules or patakaran ng mga SEC. Yan, patakaran po ng SEC securities. Meron pong tatlong CFTC registration categories. At ito po ay para sa mga exchanges, brokers at saka dealers.
At ayan, dyan po nagtatapos ang mga balita natin sa araw na ito. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panunood.